Yo guys, check kamusta mga idol. So ay mag-update tayo ngayong Sabado, no, mga loads at weekend na mga idol. Alam niyo naman pag weekend, no, medyo nagkakaroon tayo ng mga downtrend o consolidation. Hindi natin alam, no, kung ano mangyayari ngayon, mga idol, no. Pero bago ang lahat tayo mag-news at magbalita ng mga malulupit mga idol, sana palike yung ating video. Yung like na yan is napaka-importante, napakalaking tulong sa ating channel. At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa channel natin. Okay? So ito. Punta muna tayo sa chart natin bago tayo mag-news ha. Kasi andito na yung napaka-interesting na ng itsura ng ating triangle dito. Mga loads, no? Sa tingin ko, mukhang babasag na to anytime now, anywhere now. Mga idol. No? So, pwedeng, kasi pwedeng pasabikin ka lang yan mga loads no? Pwedeng gumanyan, pwede pa nga siyang lumagpas dyan and then saka siya bumaba Pwedeng ganun mangyari, no? Pwede rin namang tumuloy-tuloy na siya paakyat dyan or mag-fake drop and then mag-pump, pwedeng ganun, no? So, maraming possibilities, mga load. So, ang gagawin lang natin dito, hintayin lang natin kung ano yung pwedeng mangyari dyan, mga lodi, no? At malupit-lupit ang nararamdaman ko ngayon sa ating chart, mga loads, dahil parang sa tingin ko meron ng papalapit mga idol no? Meron ng papalapit na nararamdaman natin mga loads at na-excite ako mga idol. Kayo ba? Hindi nyo ba nararamdaman yun? Hindi nyo ba nararamdaman na may parang paparating mga loads, no? Ito, mag-news na muna tayo. Ano na muna tayo kasi medyo sinusumbatan tayo ng US mga lodi kasi di ba allied tayo ng US Ito muna tayo bago tayo mag-crypto news dahil napakalupit din ng news na to. Sabi nga dito, Holy F! America has sent a warning to Europe and Asia live on TV. Europe and Asia have benefited from our protection for decades, but the time for pre-riding is over. Ito yung sinasabi dito, mga lods. So kumbaga parang nanunumbat dito yung US, no? Masyado na kayong matagal na namin kayong pinotektahan, no? Ngayon wala nang ganun, no? Kung gusto niyo nako mo, kung gusto niyo protektahan namin kayo, dapat gumawa kayo ng mga bagay na, 'di ba? Na ikakatuwa namin. Parang ganun 'yan, mga idol. Alam niyo, medyo kinakabahan ako sa Pilipinas nito kasi nga gustong humingi ng tulong 'Di ba, noong nakaraan, gustong humingi ng tulong ng Pilipinas sa China, no, sa emergency energy something, 'di ba? At anong sabi ng China? 'Di ba, sabi nila, kung gusto niyo ba't namin kayo tutulungan? Kung gusto niyo tulungan namin kayo, tigilan niyo yung pakikipag-ututang dila diyan sa Amerika. Ganun yung sinabi ng China, 'di ba? So ano yung gagawin ngayon ng ating government dito, mga idol, no? Kasi medyo mainit ngayon sa US. Alam niyo ba, kasi galing ako sa Dibu kagahapon, mga idol, at syempre yung meron akong mga ano doon kasi syempre may mga foreigner mga lods So sila rin, sinasabi rin nila na hirap din ngayon sa US, mga lods, no? Kaya nga medyo nakadiin din sila ngayon mga lods di ba? Dito sa US ngayon, kaya ganito yung reaction siguro ng US kasi hanggat meron silang mahihita, no, kailangan mahita nila sa inyo yun. Ganun lang yung nararamdaman ko dito, mga idol, no? So syempre yung iba big time yung iba naman hindi. Nako, mukhang ano kaya may epekto na ito sa atin, mga idol, lalo na si Trump, hanggang ano pa si Trump hanggang ano ba siya, 2028 din ata hindi ko alam pero titignan natin to, mga lods, kasi syempre ngayon ang Pilipinas is nakaside sa Amerika. Nung nakaraang administrasyon, ang Pilipinas nakaside sa China. So hindi natin alam kung sino man ang presidente sa susunod na eleksyon, kung saan sa side yung Pilipinas, mga lodi, no? Baka sumide siya sa Iran. Joke lang mga lods, no? So ayan, grabe to, nakaka-pressure yan, mga idol. Kung ikaw yung leader ng bansa, kung may pakialam ka sa bansa mo, mape-pressure ka dyan, mga idol. Pero kung ikaw mayaman ka naman at once na magkagulo sa Pilipinas, meron kang mga mali-malitang pera para gastusin sa ibang bansa, hindi mo naisipin yung mga kababayan mo, di ba? So speaking of mga paldo, nako, yung may mga Apple dyan, no, nako, mag-ingat kayo Fake crypto wallets designed to drain digital assets identified on Apple App Store. Mga idol, ako kasi Android lang yung gamit ko mga lods mahirap lang tayo, wala akong iOS
So, ayan ha, mag-ingat po mga idol, yung mga may gumagamit ng Apple app dahil merong crypto wallet na dinesign para ubusin mga idol, no, ang inyong kaperahan dyan kung meron nagki-crypto man kayo. So, mag-ingat kayo, no, mga lods, no. Tapos eto na, crypto na tayo, okay? PayPal enables Bitcoin and crypto payments for US merchants. PayPal is reportedly enabling BTC and crypto payments for merchants across the United States. So adoption to mga idol at goods na goods yan sa ating crypto. Pero dito ay nako, mukhang delicate to at masama ang nangyari dito. Trump administration says $344 million USDT o yung sa Tether USDT pro sent by Tether was linked to Iran. Oh my goodness. So yung nako, hindi lang ata sa ground binabakbakan ng US ang Iran, mga lodi, pati sa mga digital asset Oh, kita niyo yan pinris po ng Tether, no? Yung Trump Frozen Tether was linked to Iran, no? Yung mga nakalink sa Iran, mga idol, no? Pinris po ng Trump administration. Nako. Dapat sa bagay, pwede kasi talagang i-presyon lalo na mga stablecoin, mga lodi. 'Di ba? So, ako alam nyo kasi freedom kasi yung parang sinasabi pagdating sa crypto, freedom. 'Di ba? Hindi ka makokontrol, hindi ka tulad niyan, hindi mapoprose yung iyong asset o kung ano man, sa iyo 'yan. 'Di ba? So, ngayon, titignan natin kung syempre malamang masama na to. Kumbaga, negative na to sa Iran, 'Di ba? So, ngayon pa lang nalalaman na natin na pwedeng i-froze. No? Yung mga stablecoin, nako, yung Bitcoin kasi tsaka yung ibang mga crypto tulad ng XRP, Ethereum, kapag naka-self-custody yan sa'yo, mga lodi, medyo mahirapan sila dyan, mga idol, no? So, ayan. At ito, speaking mga idol, si Pavel Durov, mga lodi, yung sa Telegram, founder ng Telegram to, sinisi niya yung French, basahin ko na. Pavel Durov says French tax data leak is linked to crypto kidnapping. Telegram founder Pavel Durov accused French tax officials of selling crypto owners' data. Imagine mga lodi binibenta na inaakusahan niya yung mga French tax officials na binibenta yung mga data, no, ng mga crypto owners, leading to the 41 kidnappings in France that have already taken place in 2026. So dahil nga nabenta nila yung mga data na yon, mga lodi, yung mga mga taxpayers na officials, binibenta nila yung mga data ng mga crypto owners. Siyempre, once na malaman na yun ng mga kidnappers, kidnapin na nila yung mga yun. Kung kunyari, uy, ito, paldo to. Siyempre, hindi naman nila agad-agad. Mahirap kasi yun, mga lods. Kailangan may mga key phrase pa yung mga yun So, siyempre, pag kinidnap ka na nila, wala ka na magagawa. No, siyempre, baka parusahan ka nun, torturing ka nun, ilipat mo dito yung crypto. Okay, open natin yan. Inilipat ko yan, boy. O, di ba? Ganun. So, grabe. At ang sinisisi dito ni Pavel Durov ay yung mga French tax officials. The authorities have not confirmed the allegation, but it's not a good look for French government. Alam niyo kung ba't sa tingin ko nalaman ni Pavel Durov yan? Kasi syempre baka gumamit sila ng Telegram. Di ba? O ngayon, dahil gumamit sila ng Telegram, nagkaroon ng info si Pavel Durov. Ngayon, malaman natin na hindi private o hindi safe mag-usap sa Telegram. Nako, yari. Ang kulit nun nagbida siya, tapos nalaman tuloy na hindi ka pwede mag-private message dun. Nako, patay tayo dyan. So, pero ay yung sinabi dito. At syempre hindi biro yan, mga idol, 41 kidnappings na yan, mga loads, no? Sa mga crypto owners. Nakakatakot yan, mga idol, no? So, sana maayos nila. Eto mga lodi, ang tagal ko nang inulaan to, 2023 pa lang ata o 2022. Alam ko na si Elon Musk ang unang-unang magiging trillionaire sa buong mundo. Alam nyo ba yon? Sinasabi ko na yun noon na basta matagal na. Sinabi ko na yun, nung bumili ako ng Doge,
Ang tagal na nun, sabi ko, na predict ko lang ng konti, naisip ko lang na si Elon Musk ang pwedeng maging isang trillionaire, no? First trillionaire sa buong mundo. Although hindi natin alam kung merong mga trillionaire na ngayon na hindi nila, syempre, hindi, kung ikaw trillionaire ka, hindi mo naman kumbaga, isa sa publiko, no? Kung sakali. Pero kung sakali man, si Elon Musk yung maging trillionaire na isa publiko o legal o something na galing sa ano lahat, no, sa diskarte niya lahat ang ang kanyang kaperahan. So dito kasi lumalabas na 77% yung odds na si Elon Musk ang magiging world's first trillionaire this year. Imagine this year mga lodi, 2026 2026 to. Nako, mukhang matutupad yung hula ko nung 2023 Na? Benta mo na lahat ng Doge. I-burn mo. No, i-burn mo. Dahil mayaman ka naman. Okay? Sabi dito, NC Blockchain Group filed letter pushing Clarity Act. Clarity Act markup. Ito sa Clarity Act na tayo. Markup directly opposing NC bankers. No? Tignan natin to. Explain natin sa Tagalog to. Pagka ganito. Para maintindihan natin lahat mga lods. Feeling ko kasi importante itong news na to Ayan. Ano ang nangyari? May grupo sa North Carolina na tinatawag na NC Blockchain plus AI Initiative ang nagpadala ng official na sulat kay Senator Tom Tillis. Sa sulat, inihikayat nila ang senador na dalhin agad sa markup ang Clarity Act o ang Clarity for Payment Stablecoin Act, no? Bakit importante ito? Kasi minamadali nila, bakit kaya, no? Sumasalungat ito sa posisyon ng North Carolina Bankers Association na tutol sa ilang bahagi ng batas. So, merong mga nakapaloob sa Clarity Act na tutol sila, mga lods. Pero ngayon minamadali nila, no? Kaya nga din sinabi sumasalungat sa una nilang position doon Sinabi ng blockchain group, mayroon ng Genius Act na naglalagay ng federal oversight sa stablecoin issuers. Kaya hindi na kailangan ng sobrang stricto. Kung buong-buo nilang babawalan ang yield sa stablecoin, lalabas ang pera sa Amerika at pupunta sa ibang bansa, mas lalong mapanganib. Oo nga naman, mga idol, no? Mag-out yung mga investor kapag kaganyan. So mas maganda payagan na lang nila. Hindi lahat ng bangko ay sumasang-ayon sa oposisyon ng malalaking bangko, no? So yung ibang bangko okay lang naman sa kanila 'yun. 'Di ba? Yung mga big banks lang talaga yung tumututol, no? Yung naging kalaban ni Brian Armstrong. May hati daw sa loob mismo ng banking industry, lalo na ang maliliit na bangko at credit union, o 'di ba? So ibig sabihin mga idol, hindi lahat ng bangko is tutol sa pagban ng yielding sa yielding. Kasi yung ibang mga bangko gusto nila iban yung yielding 'di ba? Dahil nga lilipat daw sa iba yung mawawala sa kanila yung mga customer nila. Pero yung ibang bangko naman okay lang sa kanila, okay lang 'yan, sige sabay na lang tayo, o 'di ba? Pwedeng ganoon So hati, no? Ito ay tungkol sa sino ang magko-control sa kinabukasan ng digital money, ang traditional na malalaking bangko ba o ang bagong blockchain stablecoin ecosystem. Ang North Carolina number 2 banking central sa US, kaya malaking bagay ito para sa kanila na magkaroon ng malinaw na federal na batas para sa stablecoin. Ayun kasi yung talagang pinaka-importante, mga lods, magkaroon tayo ng clarity, kaya nga Clarity Act magkaroon tayo ng clarity, no? Hindi na yung parang wild west, sabi nga nila. Sa madaling salita o sa madaling sabi, may malakas na push mula sa crypto blockchain side para mabilis ang regulasyon na pabor sa stablecoins. Kahit may tutol na grupo mula sa traditional na banking ito ito ay isang positibong update para sa crypto community, di ba? So napakaganda niyan mga idol, no? Kumbaga, pero sabi ko nga tama, ganun pa rin. Doon pa rin tayo babalik mga idol Yung Clarity Act is, sa tingin ko, ay pasado na yan. Tina-timing lang nila kung kailan nila i-announce, no? SWIFT admitted banks will use stablecoins is sane. Panel with Ripple's RLUSD product lead. Ito, Tagalogin natin to.
Mas naiintindihan natin eh. Ito medyo malinaw mga lods, no? Para maganda. Kasi mas na-explain ko rin eh. No, pag dito kasi baka may mga mali akong masabi. Kailan lang kasi to, no, yung usapan dito mga idol, no? Oh. Ayaw mo na explain o wala ba akong internet? Ba't ganun? Hindi mo rin ma-explain? Lo. Ulitin natin. Refresh natin to. Tagalogin natin. Ayun. Sabi dito, ano to? Ito na lang. Saan ko ba to? Digital something. Sa panel na ito kasama si Tom Shar, Chief Innovation. Ito na, paliwanagin natin kung ano yun. Aminado siya na ang mga bangko ay maghahanap ng paraan para gamitin ang stablecoin sa kanilang mga transaksyon. Lalo na sa malalaking paglipat ng pera tulad ng 50 million o 500 million dollars. Hindi sapat ang bilis lang, kailangan ng trusted at secure na infrastructure. Tinutukoy niya ang mga problema sa kasalukuyang sistema, mabagal, maraming friction at nangangailangan ng maraming nakapirming pera o yung pre-funded accounts, no? Ano ibig sabihin nito ayon kay Diana? Ito ay isang malaking admissions mula sa SWIFT na ang stablecoins ay maaaring mag-alis ng maraming problema sa traditional na banking system. Yung SWIFT na mismo nagsabi niya na sa parehong panel. Pinapaliwanag ni Lauren Berta mula sa Ripple kung paano eksaktong ni-design ang RLUSD para solusyonan ang mga isyong iyon. Mas mabilis na paglipat ng liquidity, hindi na kailangan mag-lock ng malaking halaga ng pera sa iba't ibang bansa at mas mura at epesyente. So napaliwanag ko ito nung nakaraan, di ba? Kahapon ba 'yon? Bakit daw importante ito? Pinapakita nito na ang SWIFT mismo ay nakikita na ang halaga ng stablecoin sa global payments. RLUSD ni Ripple ay ipinaposisyon bilang bank-ready solution na direktang tumutugon sa mga problema na binanggit mismo ng SWIFT. No, para kay Diana, ito ay malaking senyales na papalapit na ang mainstream adoption ng crypto. So, ayan sabi ko nga sa inyo, may nararamdaman ba kayo na papalapit? Positive ba yan o negative? Ano ang inyong nararamdaman? No, speaking mga idol, Turtle Capital files for XRP Income Blast ETF mga load. So isa naman to. At speaking sa ETF mga idol, isa to sa mga pinakamagandang news ngayon. ETFs now hold 1.23% of XRP supply. The 5 spot triple ETFs in the US recorded a net inflow of $3.89 million on April 23, bringing their AUM to 1.08 billion or 1.23% of XRP total market cap. The 5 products have not seen a single day of outflow. Diba, hindi man lang daw nakitaan ng kahit isang araw na outflow since as far back as April 19, sorry. And even then, only net 661k flowed out to the products. Spot XRP ETFs have been amongst the best performing spot ETF products in 2026 so far, no? So ang galing nang nangyayari ngayon sa XRP ETF. Actually hindi ko alam kung ilan yung ETF ng ibang coins. Sa tingin ko Bitcoin isa lang ata, dalawa, I don't know. Pero yung sa XRP kasi 5 na ata o 6, 7. Mga nasa ganun na ata yung mga company na may ETF na XRP. Goldman Sachs, no?
Ripple just went nuclear. Goldman Sachs is officially a Ripple Treasury client. The rebrand is complete. Every G Treasury mentioned wiped out clean and upgraded to Ripple Treasury. The quiet move just got loud. Sabi dito, we're talking a treasury powerhouse now, powering one of the biggest names on Wall Street, managing trillions in AUM. Alam niyo mga idol, itong Goldman Sachs, napakalaki niyan mga lodi, kaya napakaganda na talagang partner na yan ng Ripple. Ito naman, ako naunahan na ng Ripple yung Ethereum no, sa net flow sa loob ng 30 days. Sabi dito mga idol, XRP Ledger officially passes Ethereum in net capital flows, becoming number 1 over the last 30 days. New data from RWA's XYZ shows over the past 30 days, the XRP Ledger recorded the highest net capital inflows of any major blockchain excluding stablecoin. So 1.1 billion mga idol dollars. Sa Ethereum naman 879 million, Stellar 643 and BNB Chain 539. Grabe no. Coinbase negative, Arbitrum negative, Polygon pumapalag pa, tsaka yung SEI mga lods no. So, sa loob ng 30 days yan mga idol So hindi natin alam kung magtutuloy-tuloy pa yan, mahahabol pa ba ng Ethereum yung XRP Ledger in another 30 days o bababa na siya at maunahan na ulit siya ng Ethereum. Hindi natin alam yan. At ito yung pinakamalupit na news natin ngayon mga lodi na This is crazy, sabi dito mga idol. Weeks ago, we started tracking a whale. So ito yung parang insider ni Trump, tinrack nila yan. 11 oil trade. Sa oil kasi sila nagtitrade mga lods. Kasi yung mga salita ni Trump, ang mismong naapektuhan yan. Ang madalas, yung pinakamalaking epekto is sa oil. No, sa crypto medyo negative kasi may mga na dito, may mga market maker na dito. So, ang pinaka-tinarget ngayon ng trader na yun na sumasabay kay Trump is oil. No? 11 oil trades, 11 wins mga lodi. No? 11 knockouts, no losses. Perfect timing pa yung mga ginagawa. Every time BBC validated it, White House denied it. No, kumbaga pag tinatanong, dinideny ng White House. Now, a reporter asked Trump directly, "Are you concerned about insider trading?" Ito yung hindi ko alam kung mabiwist ako o matutuwa tayo sa sinabi dito ni Trump Sabi niya, the world is a casino. Is it what it is what it is. Ayan, sabi niya, no? Kumbaga ganun talaga, no? Yung mundo natin parang casino na yan, ganun talaga. So, parang hindi siya concerned sa mga inside trading, which is nung nakaraan mga idol, galit na galit siya kay Nancy Pelosi kasi yumaman, pumaldo at ang bintang niya doon is nag-inside trading. Sabi nga dito mga idol, kapag nakatanggap ka ng tip from your friends, mapupunta ka sa federal prison. Di ba? Kasi nga parang bawal yun Di ba? Front run award decision with 17 million ito yung no consequences. So kapag mukhang sa White House mga idol, kumbaga pag sila gumagawa, walang kaso. Pag ikaw gumawa, GG ka, no? The president just told you the rules don't apply to everyone. Parang ganun nga yun. Di ba? Kumbaga, yung batas na yan, kapag ikaw insider ka, nananalo ka, nako, GG ka sa amin. Pero pag kami gumawa niyan, nako, di okay lang yan. Di ba? The game is rigged. He just confirmed it. So, ayun mga lodi. Ayun yung sinasabi dito, mga idol, no? Hindi kasi ako mateki pag sa mga ganito. Kung kaya ko lang i-track din yung whale na yan sasabayan ko na lang din yan Yan, hindi ko alam kung paano. Tatanungin ko si Grok kung paano yan. Tanungin natin si Grok kung paano matrack yan at paano sumabay sa trade niya. Mga idol, no? So, grabe, daya nun, mga loads, di ba? Kumbaga, isa yung pandurugas, sabi nga ni Master Pogi. Isa yung pandaraya. No, si Bidel, lumilipad na. Sabi ni Master Pogi, okay, panduruga yan mga idol. No, so ayan, grabe. So
Ayun ang news natin ngayong umaga, mga idol, no? So sana na-enjoy niyo yung ating balita ngayon, ha. At mamaya mag-upload tayo ng mga promise na to, no? Pahinga ako ngayon, di ako alis kasi kahapon may dibo tayong pinuntahan eh. No, na-invite tayo. So, yun, hindi tayo gabi na ako nakauwi. Madaling oras ako may boss? 2:00 na raw ng madaling araw. Sakit ng ulo ko. So, ayan, mamaya, news tayo mga idol. At sana makakita ko ng mga flash news. Gusto ko mag-flash news eh. Mga loads eh, yung mga issue natin ngayon, mga nagtitrending sa Facebook. So, ayun, bago yung update natin mamayang gabi ulit sa crypto, no? So, ayun, kita tayo. Maraming salamat sa mga nanonood mga idol. Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clubs Gaming and subscribe to Jablo. If you want to subscribe to me, it's the link in the description. Also, I have uploaded a new video. Just wait. Remember I say I'm gonna make a series? So, I make a series called Stickman Clones. You need to watch that. It's really cool. yeah, okay. Yeah. So, yeah. So, you need go. What am I saying? Okay, you can go to a House of Leathers link in description too. You can get any colors you want: black, brown, and red. Also, you need it for wearing, and of course, to beat your children.